Bagahe ho ng isang Pinay OFW nawala raw sa NAIA Terminal 1. Ang bagahe naglalaman daw ng mga mamahaling alahas na aabot sa halagang 200,000 piso. Pero ang problema, wala silang hawak na katunayan ng resibo ng mga bagay na nawala. Kasama natin ngayon sa studio ang asawa ng OFW na si Ryan Santos. Alright, Ryan. Flores, sir. Ha? Flores. Sino yan? Ryan Flores po. Ikaw, ang pangalan mo? Apo. Ryan Flores po. Ryan, okay. Ryan Flores. Okay ka? Yes, sir. Relax ka lang? Yes, sir. Okay. Umuwi ang misis mong OFW sa Pilipinas noong November 26, 2018. Yes, sir. Alright, good. Nawala ang kanyang bagahe sa Terminal 1 sakay ng Philippine Airlines. Yes, Tama? sir. Yes, sir. Good. Naglalaman ng mamahaling alahas ang bagahe tulad ng 2 Rolex. Alright? Sa computation ay aabot ng 200,000 pisong halagang nawalang gamit. Alright? And nagbigay alam na ito'y nalaman na ng pamunan ng Philippine Airlines ang inyong reklamo. Yes, sir. Okay? Pero dahil walang resibo, talon ang talon ang aking prompter, kaya na ako'y nahihilo. Dahil walang resibo, may pakitang katunayan, nagalok ng Philippine Airlines ng $300 bilang settlement. $300 times 5, that's about how much? Mga, ano to? Nasa 20 plus, sir. 20 plus Thousand. thousand. Okay. Hindi mo tinatanggap kasi hindi sapat yun dahil ikaw may special power of attorney sa misis mong DH na ito'y sinasabi mo na naglalaman ng kahalagang mahigit $200,000 at 200,000 pesos Yes, sir. na mga Rolex watches sa loob ng bagahe. Yes, sir. Okay. Alright. Ngayon, gusto nating malaman to, okay? Sa linya natin ngayon, si Jonathan Gesmundo, Editorial Consultant ng Philippine Airlines. Okay. Andiyan ba ngayon? Jonathan? Hello, yes. Yes, Jonathan, magandang paggabi na. O sige, unahin ka na kita. Magandang gabi sa iyo, Jonathan Gesmundo. Magandang gabi rin. Okay. Sir Jonathan, meron hong reklamo sa amin dito na inilapit ho ni Ryan Flores. Nagre-reklamo siya, binigyan siya ng special power of attorney ng kanyang misis na DH sa Hong Kong at nawalan daw sila ng bagahe dyan sa NAIA sa Philippine Airlines. Kayo daw nakikipag-settle ng $3,000, mahigit almost 20,000 pesos. Ang sinasabi ho na declaration daw ho ng kanilang bagahe ay almost more than 200,000 pesos dahil naglalaman daw ho ng Rolex, yung kanyang misis na galing sa Saudi, 2 Rolex watches. Paano ho nangyari itong, at ito ho ba'y nakaabot na sa inyo? At bakit ho, ano hong dahilan kung bakit hindi niyo ho tinatanggap? Paano ho hawakan itong reklamo na to? Okay. Salamat na bigyan niyo kami ng pagkakataon na may paliwanag yung kaso ni ang pasahero ay Maricel Flores, tama ho ba? That's right. Opo, at dumating ho siya ng Riyadh ng November 26. At hindi nga ako dumating yung kanyang bagahe. Okay, base sa mga tanong-tanong ko nga doon sa airport at mga nag-handle ng kanyang case. Yes, sir. Binigyan daw siya ng ng 1,000 pesos dahil nga maliwanag na nawala at hindi lumalabas doon sa carousel yung kanyang bagahe. So, okay. Immediate to yung 1,000. Tapos, kada araw for the next 7 days ay meron kami binibigay na 2,000 pesos. Kada araw, the last 7 days? Yes. Okay. That's 2,000 pesos per day until 7 days. Sa ikapitong araw ay declared loss na yon. Okay. Kaya magbibigay na kami ng compensation. Okay. According sa namin, parang policy, sa international pag lost baggage ay $300. Okay. At dahil nga sinabi ng pasahero nga na may mga mahalaga siya, mga jewelry, so itinaas namin sa 500. Yun yung huling offer. So, alright. Ito ay above sa policy.
na 300. Okay. Considering nga na sinabi niya nga mayroong mga jewelry. Gusto ko sana matanong mismo yung pasahero, si Maricel Flores. Yes, sir. Dahil gusto kong malaman diretso sa pasahero kung noong siya ay nag-check-in para sa flight doon sa airport ng Riyadh, Right. ay natanong ba siya ng check-in agent kung merong mahahalagang bagay na nandun sa loob ng kanyang bagahe. Okay. Yan ho ay isang SOP sa lahat ng PAL flights. Okay. Pagka ikaw ay nag-check-in kahit saan man sa international stations at domestic stations. Yes. Okay. Dahil yun ang yatang pinangahawakan na ng mga kausap noong ni Maricel Flores na nagbigay ng paalala na wag maglagay ng mga jewelry, mahalagang bagay sa loob ng check-in baggage. Bagamat ganun nga, ay nag-o-offer pa rin kami. Ang isang nabanggit dito sa akin ng mga nag-handle ay parang hindi pa yata na isasubmit yung mga official receipt ng mga jewelry na yon, relo, bracelet, para ma-substantiate nga yung 200. Okay. Alam mo, Sir Jonathan, tama ho kayo roon, ano? Especially doon sa SOP ninyo na sinabi nyo talagang to remind bago sumakay sa eroplano, papaalaan mga mamahaling bagahe. Kung may mga mamahaling jewelries man yan na hindi naman dapat kinakailang gawin dyan. Especially Rolex watches, yung sinasabi ho nila. Tama po. And another thing, dapat din yung resibo ng pagbili mo ng Rolex watches na yon. Pero parang sa akin, mukhang may problema ata. Rolex na parang 200,000. Dalawa. Medyo something na parang may inconsistency lang ako nakikita na correct me if I'm wrong because that's not exactly the price of the Rolex na mga relo. Tinatanong ko. Pero ganun pa man ang sinasabi sa Philippine Airlines, you've already given the person yung 1,000 right after nung nawala, 1,000 pesos that particular day and 2,000 pesos per day for the last 14 days bago dineklara na lost na yung bagahe. Opo. That's a total of 15,000 pesos. All right. Tama po. Okay. At the same time, you're offering a settlement of $400 o $500 na yun offer na yun kasi yun ang sinasabing halagang babayaran nyo lang sa mga bagaheng pinapadala kapareho nito ng DH galing sa Saudi. So, tinatanong lang ito, ikaw, nandiyan, nakikita mo si Ryan Flores. Dahil ikaw ang asawa, ikaw ang mister, narinig mo ang sinasabi mismo ng Philippine Airlines. Okay, narinig mo. Sila ay naghahanap ng mga resibo para patunay kung nga ba'y totoong may kargamento ng ganyan doon sa sinasabing bagahe. Meron ka bang resibo? Actually, sir, na-explain namin sa kanilang before Na yung mga resibo kasama dun sa bag na nawala. Sa bagahe? Yes, sir. Tapos, yung sinasabi ni sir na dapat pipirma nung pagdating daw dun sa airport, di siya tinanong nung nasa cashier ba yun or whatever na doon, na kung ano yung laman ng bag niya. Kaya hindi niya alam na maglilista siya. Okay. So, yes. Pero itong sa akin, okay, gawin natin. Walang resibo rito. Yes, sir. Alright. Ang resibo nandun din sa bagahe. Yes, sir. Gaano kalaking bagahe? Actually, sir, malit na bag yung ganito lang eh. Pero check-in yun. Yes, sir. Chinek-in niya may dalawang Rolex na relo. Hindi, sir, wala kasing binigay nga sa kanya. Kaya nga, may dalawang Rolex na relo. Yes, sir. Hindi niya man lang sinuot ng isang relo. Para naman isang relo, pwedeng ilagay lang sa bag niya. Yes, sir. Hindi ko alam, sir, kung bakit. Yun ang sinasabi noon. Paglagay niya roon, parang balaki. Tsaka isa pa, 200,000. Ngayon, gustong ng Philippine Airlines malaman kung magkano talaga kasi dapat may resibo. Ano bang ginamit niya? Credit card? Hindi, sir. Yung sweldo niya, sir. Sweldo niya. So, nagbayad siya ng cash pagbili ng Rolex? Actually, sir, yung presyo ng relos, hindi siya talaga ganun kalaki. 5,000 reals lang po. 5,000 reals. Magkano bang 5,000 reals? Nasa 60 lang po. Rolex lang yung dineclare, pero ang bili niya, 5,000 real lang. Siguro, yung pagkakalam niya Rolex lang yung yung tatak mo. Sige ganito. Hindi ka magiging testigo rito dahil sa akin lang, dapat talaga nakakausap yung misis mo. Yes, sir. Alright. Kung akong tatanungin mo, collectors ako ng mga relo.
Walang Rolex na Yes, sir. nagkakalagang 50,000. Yes, sir. Ibang usapan dyan. Pero Jonathan, okay? Yes. Ano, paano ba nating isolve to? Kayo ay nag-aalok pa rin ng 500,000 pesos or $500. $500 doon sa, kayo nang sinasabing maximum declaration na amount para doon sa mga lost baggages. Tama? Opo, it's above the policy of Okay. $300 Alright, lang. okay. Ano na yun, goodwill na yun. Okay, goodwill. Narinig mo ang sinasabi ni Jonathan sa Philippine Airlines. Kayo ba'y, dahil ikaw may special power of attorney ng misis mo, ikay nandito, ang misis mo bumalik doon, tatanggapin niyo ba yung sinasabing alok? Kasi wala tayong mapapakitang resibo dito, bossing. $500, maliban doon sa mga naunang 14. Sir, may tanong din ako sa bago. Yung sa sinasabi po nilang 2,000 every day within 1 week, tsaka yung 1,000. Wala naman po kami na-receive niyan eh. Wala ka pang nare-receive. Wala pa raw silang nare-receive na 2,000 per day for the last 7 days, which is equivalent to 14,000 pesos and 1,000. Wala pa raw silang nare-receive. Hindi kaya pinadala sa misis mo? Wala, sir. Sa iyo, wala. Yes, sir. Wala pa raw ito, Jonathan. Sinasabi nitong si Ryan, yung asawa ho ng DA. So yung pasahero po, yung Mrs. Maricel, ay walang tinanggap po na Wala pa. 1,000 nung araw ng pagdating niya Yung dito pagdating sa niya, wala. Manila. Okay, wala pa raw, Jonathan. Okay. So, Sige. dito sa parting to Jonathan, kay natanggap, kay hindi, let's just say, nag-aalok na kayo ng 500 pesos, 500 US dollars. This is the maximum amount. Yun ba'y kasama na rin yung sinasabing, kung sakaling hindi pa nabayaran, yung 2,000 pesos for the next 7 days, which is equivalent to 14. No, on top of. On top of. So in other words, mga maaabutin to ng $500 plus 15,000 pesos. Parang ganyan. Malamang, yes. Malamang. Yes. Okay, nakita mo? So $500 for 15,000 pesos. Yan ba, areglo na yan, talagang ginagawa nila. Hindi sila nakikipag-areglo sa iyo. Ang Philippine Airlines ay nakikipag-settle sa iyo doon sa sinasabing pamantayan. Alright? Ang problema mo kasi, hindi mo may declare sa inyo ni Mrs. na may laman ng bagahe ng ganong kahalaga. Sir, hindi na inaano namin dyan Okay, ngayon, so ikaw ba para sa Mrs. mo, tatanggapin mo yung alok na yun? $500 plus 15,000 pesos. Sige sir, para matapos na rin itong natin Okay, na to. sige na raw, para matapos na lang. Pati trabaho, naabala na rin eh. Okay, sige. Siguro, Jonathan, papupuntahin na lang namin sa iyo itong si Ryan Reyes, ano? Opo, doon po sa dati niyang pinuntahan, Okay. doon sa kausap niya nag-o-offer na ng 500. Pakibalik ko siya doon. Alright, okay. Sige, sir. Iti-take note na lang ho namin, Sir Jonathan. Alang-alang lang. In the spirit of public service. Alam ko naman, kayo willing din naman makipagtulungan. Yes. Ha? Thank you, Yes. Sir Jonathan. Maraming salamat din po. Jonathan Gasmundo, editorial consultant ng Philippine Airlines. Good evening. Alright, ganito lang ng boss. Sigurado ka ba Rolex ang laman nun? Declare niya sa Rolex, pero yung presyo kasi 60,000 na din eh. 60,000 pesos. Yes, sir. Di kaya sa Lazada yun? Rolex? Sir, lalakad ako nagkatrabaho eh. Rolex. Sa Lazada siya nagtatrabaho? Ikaw? So baka Rolex, R-O-L-E-K-S. Rolex. Or baka Rolex na, alam mo sa Lazada kasi Lazada ka magtatrabaho? Ay, katarantaduhan tama. Hindi, sir. Maintenance naman ako. Ha? Maintenance. Sa maintenance ka. Karamihan doon sa katarantaduhan ng Lazada, yung mga ang lakas ng loob magsabi, mga Rolex, 40,000. Sino niloloko ng mga loko-loko na yun? Kaya ako hindi naniniwala. Ang Rolex, kung titingnan mo, collector items, mga ako. Maswerte ka kung makakuha ka ng kalatang panglalaki ba yung watch niya? Bali couple yun, sir eh. Sabi Couple. niya. So, sa iyo, Lalaki, tsaka sa babae kanya. siya. Alam mo ba kung anong klaseng Rolex yun? Mariner ba? Hindi ko nakita, sir eh. Ano? Hindi ko pa nakita yung itsura, sir. Brand new yun, dahil sa mall. Sabi niya, sir. Saan kaya niya nabili? Punta nga ako ron para bumili. Saudi, sir. Howdy? Mahal ang Rolex, iho. Baka Rolex. Baka ano, sir, imitation. Ayun. Ganun ang halaga. Huwag mong sasabihin dahil baka marinig tayo rito. Ikaw, maaaming ka. Hindi, sir, hindi ko. Tayo lang nakakalam. Relax. Kaya mo magbayad na lang ng 500 peso, 500 US dollars plus 15,000. Kasi ang Rolex mamahalin, iho. Yes, sir. Okay?
tinatanong ko, panlalaki, pambabae. Dapat sinunod niya na yung pambabae sa kanya. Hindi niya nilagay sa box. Okay? Yes, sir. Say, ayusin mo na lang yun para matapos na. Sir, pagpunta ko doon, kasi bawal pumasok doon pag ano, hindi... O di doon, bibigyan ka namin ng letter na sasabihin ng galing ka na sa amin, kausap na namin si Sir Jonathan Gesmundo at aayusin na to. Okay? Kasi yung pest control, di kayo pinapasok po dito, ano? Eh, di Pasero. papuntahin natin, hindi past control, di papuntahin natin doon sa sinasabing madali yan. Ikaw naman, oh. Sige pa, sir. Para matapos na rin, naabalan na lahat eh. Talagang nasa Lazada ka talagang nagtatrabaho. Ah. May lasang dadada. Hindi naman, sir. O talaga, oh. Okay ka na? Yes, sir, okay na po. Abalan na rin eh. Tama, $500. Alam mo naman yun. 25,000 something. So, yung sa amin, yung pagod din ng asawa ko, tsaka yung ano eh. Sakripisyo. Kaso din. Rolex? Hindi, sir. Kahit nga sana hindi na sinama yun, kahit yung iba na lang sana eh. Oo. Kaso wala, sir. Resibo, wala rin kami. Wala na resibo. Hindi, okay na. Sige na, okay na. Ay, hindi naman sabi ng asawa ko, pag wala talaga, okay na rin yung ano natin. O, di bale. Bumawi ka na lang. Bumili ka sa Lazada. May Rolex ata, 3,000 eh. Yan, sir. Okay. Okay, sir. Alright. Salamat, sir.